Magandang umaga po. Magandang umaga po. Welcome po, bagong naligtas. I can see you're saved through the last summer retreat. Nakikita ko po yung mga bagong ligtas nung nakaraang summer retreat. As you know, the last week we had the second batch summer retreat. Gaya po ng inyong nalalaman, nung nakaraang linggo ay nagdaos po tayo ng ikalawang batch ng summer retreat. By the grace of God, right? Many people got the salvation. At sa biyaya ng Diyos, maraming tao po yung nagkaroon ng kaligtasan. Second batch summer retreat, total attendees 1,708. Yung kabuang bilang po ng dumalo ng ikalawang batch ng summer retreat ay 1,708. Compared with the first batch, that's medyo small number. Kung ikukumpara po ito sa nakaraang batch, ito po ay maliit na bilang. Among them, 583 are newcomer. At kabilang dito, 583 po yung mga bagong naimbitahan. And then the last day, total 217 are baptized. At sa huling araw, 217 yung nabautismuhan. And our Cavite Church attendees 294 second batch. At yung ating Cavite Church po na dumalo ay 294 nung ikalawang batch. And among them, 96 newcomer. At kabilang dito, meron po tayong 96 na newcomer. And then, total 48 are baptized. At 48 po yung nabautismuhan. So, maybe here also, many receive the baptism, right? Kaya marahil dito po ay maraming tumanggap ng bautismo. If include the first batch, total attendees 349. Kung isasama po natin yung first batch, yung kabuang bilang po ng dumalo ay 349. And invitee are 109. At yung mga naimbitahan po ay 109. You know what's our object this summer retreat? Alam niyo po ba kung ano yung layunin natin ngayong summer retreat? 450. Tama? But as you know, we still have one more chance. Pero gaya po ng inyong nalaman, meron pa tayong isang pagkakataon. May 1 start third batch summer retreat. Sa May 1 po magsisimula yung ikatlong batch ng summer retreat. We can evangelize more, right? Maaari pa tayo makapag-evangelize ng marami. We need 101. Kailangan po natin ng 101. So, let's continue do our best until the batch. Kaya gawin po natin yung ating makaya hanggang sa ikatlong batch. And let's accomplish our goal this year. At ngayong taon, isakatuparan natin ang ating layunin. So if you failed second batch in the evangelism, you try again in third batch. Kaya kung nabigo ka sa evangelism ng ikalawang batch, subukan mong muli sa ikatlong batch. Okay po. Continue pray for the newly saved. They can abide in church. At patuloy pong ipanalangin yung mga bagong naligtas sa makapanatili sa iglesia. Okay. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Juan chapter 15, verse 3.
verse 3 hanggang 5. 1 chapter 15, 3 hanggang 5. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. May isang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin pagkatapos nating maligtas. Ano po? Ito ay ang manatili sa loob ng katawan ng Panginoon, ang kanyang iglesia. Kanyang iglesia. Bagaman marami ang kalooban ng Diyos sa Biblia, masasabi natin ang pinakamahalaga ay ang manatili sa iglesia. Sapagkat kung hindi tayo nananatili sa loob ng iglesia, hindi tayo makapamuhay ng ganap sa ating Christian life. Ngunit ang manatili sa loob ng iglesia ay hindi ganon kadali. Kaya nang iniisip natin. Dahil patuloy na hinahadalangan ng kaaway upang hindi tayo manatili sa loob ng iglesia. So, today, right, meron newly saved through the summary trade. Ngayong araw po, mayroong mga bagong naligtas sa pamagitan ng summary tree. So, we need to understand about the church. Kaya kailangan po nating maunawaan yung patungkol sa iglesia. Because without knowing the church, we cannot live our Christian life. Dahil kung wala yung pagkaalam patungkol sa iglesia, hindi tayo makapamuhay sa ating buhay Kristiyano. Verse 3, 1 chapter 15:3, right? Kayo'y malinis na. Kayo'y malinis na, right? Originally, you're dirty sinner, right? Sa katunayan, ikaw ay maruming makasalanan. Because of your sin, you have to go to eternal hell. Dahil sa kasalanan mo, mapupunta ka sa walang hanggang impyerno. But all your dirty sins were washed by the blood of Jesus, right? Pero lahat ng marumi mong kasalanan ay nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Because all your sins were redeemed by the blood of Jesus. Dahil lahat ng kasalanan mo ay natubos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya kayo'y malinis na, right? Malinis na. Sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, right? Through the word of God, right? You understand? All your sins are forgiven by the blood of Jesus. Right? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na unawaan mo na yung kasalanan mo ay nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. You could get the salvation, right? Nagkaroon ka ng kaligtasan. You could get the eternal life. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Now you can go to heaven, right? At ngayon makakapunta ka na sa langit. It's amazing. Ito po ay kamangha-mangha. Pero ano ang kailangan pagkatapos ng kaligtasan? Ano ang pinakamahalaga pagkatapos ng kaligtasan? First po, sinabi ng Biblia, sinabi ni Jesus, first po, kayo'y manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin. Right? After salvation, we have to abide in the Lord. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating manatili sa Panginoon. But how can you abide in the Lord? Pero paano tayo mananatili sa Panginoon? You cannot see the Lord. Hindi natin nakikita yung Panginoon. How can you abide in the Lord? Kaya paano tayo makakapanatili sa Panginoon? We can abide in the Lord when we abide in the church. Makakapanatili tayo sa Panginoon kung mananatili tayo sa iglesia. Because church is the body of Christ. Dahil ang iglesia ay katawan ni Kristo. Okay po? So, kung tama ang pagkaunawa natin sa iglesia, magiging tama rin ang ating Christian life. May mga mahalagang pangunahing bagay tungkol sa iglesia na kailangan nating
maunawan. Una, dapat nating maunawan ang kahalagahan ng iglesia. Tayo ay naligtas, right? Tayo ay naligtas sa pamagitan ng iglesia, right? The church, right, taught about the true gospel, right? Yung iglesia po yung nagtuturo ng tunay na iglesia. Tunay na ebanghelyo. Last summary, right? The Philippine Life Water Mission, our church, taught the gospel, the gospel. Nung nakarang summer retreat po, yung ating iglesia ay itinuro yung ebanghelyo. And many brothers and sisters sacrifice to prepare the summer retreat. At maraming mga brothers at sisters yung nagsakripisyo para ihanda yung summer retreat. That's why you could hear the gospel. Kaya nagawa mong mapakinggan ang ebanghelyo. And through the gospel, you could be saved. At sa pamamagitan ng ebanghelyo, ikaw ay naligtas. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng iglesia. Tama? At sa pamamagitan ng iglesia, natututo tayo ng salita at nagagampanan natin ang ating Christian life. Right? This time, right, you can learn the Bible. Sa pagkakataong ito mo, pag-aaralan mo yung Biblia. If not, if no our church, how can you learn the Bible? Right? Kung wala yung ating church, paano mo mapag-aaralan ng Biblia? Natututo tayo ng salita sa pamamagitan ng iglesia. At sa pamamagitan ng iglesia, nakakaroon tayo ng pagkakataong magbahagi ng ebanghelyo at mag-akay ng ibang kaluluwa. Right? This time, right, you also could evangelize the lost soul. Ngayon din po ay nagawa mong makapag-evangelize ng ligaw na kaluluwa. If no church, right, how can you evangelize the lost soul? Kung wala yung iglesia, paano mo magagawang mag-evangelize ng ligaw na kaluluwa? So, without church, we cannot do anything. Kaya kung wala ang iglesia, wala tayong anumang magagawa. Chapter 15, 1 chapter 15, verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Okay? Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Right? Wala kayong magagawa. Anong ibig sabihin nito? You cannot live your Christian life. Hindi ka makakapamuhay sa iyong buhay Kristiyan. Without church, we cannot live our Christian life. Kung walang iglesia, hindi tayo makakapamuhay sa ating buhay Kristiyano. At dapat nating maunawan kung gaano kahalaga sa Diyos ang iglesia. Meron pa chair sa loob? Sa harap? Sa harap? Meron pa? Don. Okay. Sinabi na pinili niya ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kanyang sariling dugo. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 20. Gawa chapter 20. Verse 28. Gawa chapter 20, 28. Okay po, Gawa 20, 28. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos na pinili niya ng kanyang sariling dugo. Kanyang sariling dugo, right? Dugo ni Jesus, right? Dugo ni Jesus. But we know, right? Jesus, right? Jesus is also God himself, Trinity God, right? Pero alam din natin na si Jesus ay ang Diyos mismo. That's why
sinabi ng Biblia, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yeah. So we can know how God considered church is just precious. Kaya malalaman natin kung gaano itinuturing ng Diyos yung iglesia na napakahalaga. Because He bought us by His only begotten Son Jesus, by blood of His only begotten Son Jesus, right? He bought church. Dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang tanging anak na si Jesucristo. That's why it's the most precious before God also. Kaya ito rin po yung pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. At sinabi na inibig ni Kristo ang iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili para rito. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, 25. Efeso chapter 5, 25. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Ay? May asawang lalaki? Yeah. Mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Bakit? Kaya ni Kristo na nang mahal sa iglesia. Kaya ni Kristo na nang mahal sa iglesia. How much Christ loved the church? Gaano inibig ni Jesus ang iglesia? Ibinigay ang kanyang sarili, alang-alang sa kanya. Right? He sacrificed his life. Isinakripisyo niya yung kanyang buhay. We can know how much Christ also loved the church. Right? Malalaman natin kung gaano rin iniibig ni Kristo ang iglesia. Kaya tayo rin ay dapat na buong puso nating mahalin ang iglesia. Mahalin ang iglesia. Hindi natin dapat hamakin o maliitin ang iglesia. It happened in Corinthian church long time ago. Matagal na panahon na po yung nakalipas, ito po ay nangyari sa iglesia ng Corinto. Some people in church despise the church May ilang tao sa iglesia na hinamak nila yung iglesia. because they didn't know how precious church was. Dahil hindi nila nalalaman kung gaano kahalaga ang iglesia. Buksan mo ang Biblia, 1 Korinto 11. 1 Korinto 11, 22. Ito po, 11, 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ano? Wala ba kayong mga bahay na makakainan at may inuman? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga walang kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Yeah. Hinahamang ninyo ang iglesia ng Diyos. Yeah. They didn't know how precious church was. Hindi na nalalaman kung gaano kahalaga ang iglesia. That's why minsan, right, they despise the church. Kaya minsan hinahamak nila ang iglesia. That's why when we come to church, we need to be very careful. We need to be very careful. Kaya kapag pumupunta tayo sa iglesia, kailangan nating maging maingat. When we speak to the brothers and sisters, Kapag nagsasalita tayo sa mga brothers at when sisters, we act to the brothers and sisters, kapag tayo ay gumagalaw sa mga brothers at sisters, we need to be very careful. kailangan nating higit na mag-ingat. We shouldn't hurt anybody, right? Dapat na hindi natin masaktan yung ibang tao. Yeah. At hindi natin dapat hayaang malayang makapasok ang kasalanan sa loob ng iglesia. Yeah. We shouldn't bring any worldly thing to the church. Dapat na hindi tayo magpasok ng mga makamundong bagay sa loob ng church. We shouldn't bring the sin in this world, right? Dapat na hindi natin dalhin yung mga kasalanan ng sanlibutan.
If we bring sin to the church, it's a despising church. Kung dadalhin natin yung kasalanan sa loob ng church, ito yung paghamak sa church. Okay po? Yeah. Para mas maintindihan, to summarize, I am saying what comes next Naligtas na ako, ano yung kasunod? after salvation. After salvation, we learn, right? We have to abide in the church. Pagkatapos ng kaligtasan, nalaman natin na kailangan nating manatili sa iglesia. Yeah. But as God is alive, Satan is also alive. Pero gaya ng Diyos na buhay, si Satanas din po ay buhay. He doesn't want you abide in church. Ayaw niya na manatili ka sa iglesia. Because if you abide in the church, you will grow in the faith. Dahil kung mananatili ka sa iglesia, ikaw ay lalago sa pananampalataya. And then you will evangelize many people, right? At pagkatapos, makakapag-evangelize ka ng maraming tao. Satan doesn't want many people get the salvation. Ayaw ni Satanas na maraming tao yung magkaroon ng That's why kaligtasan. Satan continuously hinder you not to abide in the church. Kaya si Satanas po, patuloy niyang hinahadlangan na manatili ka sa church. So, after salvation, the most important thing you have to abide in the church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, yung pinakamahalagang bagay ay manatili ka sa church. And you have to understand how precious church is. At kailangan mong maunawaan kung gaano kahalaga ang iglesia. We learn, right? God bought the church by His own blood, right? Napag-aralan natin na binili ng Diyos yung iglesia sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. We can know how precious church is before God, right? Malaman natin kung gaano kahalaga yung iglesia sa harapan And ng Diyos. also, Jesus Christ, right? He also gave His life to save us, right? At si Yesu Cristo din, ibinigay niya yung kanyang buhay upang iligtas tayo. Christ also loves church so much. Kaya higit ding iniibig ni Kristo ang iglesia. So, we have to understand how precious church is. Kaya kailangan nating maunawaan kung gaano kahalaga ang iglesia. We need to understand, right? What's a church? What is a church? Kailangan nating maunawaan ano po yung iglesia. You open to the Bible, 1 Corinto chapter 1. Chapter 1. You already open 1 Corinto 11. Chapter 1. Verse 2. Verse 2. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. It says about Corinthian church. Sinasabi po dito yung patungkol sa iglesia ng Corinto. But it explain what's a Corinthian church. Pero ipinaliwanag po dito kung ano yung iglesia ng Corinto. Nasa Corinto sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinawang na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kanila at ating Panginoon. Right? We can know that, right? Church is not man-made building. Malaman natin yung church po ay hindi yung gusaling ginawa ng tao. Church is just save the people. Yung iglesia po ay yung mga ligtas na tao. At this time, save the people are gathered in Corinto. Sa panahong ito, yung mga ligtas na tao ay nagtitipon sa Corinto. It's a Corinthian church. Kaya ito po yung iglesia ng Corinto. Here, there are, right, gathering, save the people of gathering, Dito po, merong pagtitipon ng mga ligtas na tao. right? It's a church, right? Ito po yung iglesia. Save the people are church, right? Yung mga ligtas na tao po yung iglesia. Not this building. Hindi po yung gusaling ito. So, we are gathered together in Cavite. That's what we call Cavite Church. Tayo po ay nagtitipon sa Cavite, kaya tayo po ay tinawag na Cavite Church. Okay po? So, you have to understand how precious the church is. Kaya kailangan mong maunawaan kung gaano kahalaga ang iglesia. May mga dahilan kung bakit dapat manatili sa iglesia.
Una, ang Panginoon ay kasama sa gitna ng iglesia. Ang Panginoon ay kasama sa gitna ng iglesia. Buksan mo ang Biblia, Mateo 18, Mateo 18:20. Mateo 18 verse 20. Okay po, 18:20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Kung saan nakakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan. Yeah. It's a church, right? Ito po yung iglesia. Here, dito, ang 2 o 3, sino sila? Yeah. Sila ay ang mga tao na naligtas. Yeah. To become a church, you need more than 2 or 3. Upang maging iglesia, kinakailangan ng 2 o 3. Ang iglesia ay hindi maaaring mabuo o mabuhay ng mag-isa. Kapag 2 o higit pa ang nagtitipon, doon maaaring maging iglesia. Naintindihan niyo po? Ito ay importante. Some say that, oh, I'm saved. May ilang nagsasabi, ligtas na ako. That's why I can read the Bible. Kaya kaya ko nang magbasa ng Biblia. I can pray to God. Pwede na akong manalangin sa Diyos. I can evangelize. Pwede na akong mag-evangelize. That's why it's enough. I am alone, it's enough. Kaya kahit mag-isa ako, sapat na ito. Yeah. It's a very dangerous thinking. Ito po ay mapanganib na pag-iisip. If you are alone, you cannot be a church. Kung mag-isa ka, hindi ka maaaring maging iglesia. Kailangan more than 2 or 3 save the one. Kailangan ng higit sa 2 o 3 ligtas. Yeah. At may promise ay naroroon ako sa gitna nila. Right? Dahil ang Panginoon ay kasama sa loob ng iglesia, kaya dapat tayong manatili sa iglesia. Yeah. Of course, this time we cannot see the Lord. Siyempre ngayon, hindi po natin nakikita yung Panginoon. But here, there are more than 2 or 3 save the one. Pero dito po, merong mahigit sa 2 o 3 mga ligtas. That's why it's so sure. Our Lord is in the midst of us. Right? Kaya ito po ay sigurado na yung Panginoon ay nasa gitna It's a natin. true church. Right? Ito po ay tunay na iglesia. Yeah. We can believe, right? Maaari tayong sumampalataya. Kaya dapat tayong manatili sa iglesia. Dahil ang Panginoon ay kasama sa loob ng iglesia. Okay? At pangalawa, ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng iglesia. Kumikilos sa pamamagitan ng iglesia. Sinabi ng Biblia, buksan mo ang Biblia, Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, verse 1. Apokalipsis chapter 2 verse 1. Chapter 2, verse 1. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Yeah. It describe our Lord. Ipinapaliwanag po dito yung ating Panginoon. Who is our Lord? Sino po yung ating Panginoon? It describe our Lord. Ito po yung nagpaliwanag sa ating Panginoon. Siya, right? Lumalakad, right? Lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. The Bible said, right? Our Lord walked in the midst of 7 golden lampstands. Sinabi ng Biblia, yung ating Panginoon ay lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Yeah, lumalakad. Ano ang 7 gintong ilawan? Chapter 1:20 bago verse 1, chapter 1:20. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Ang 7 ilawan
ay ang pitong iglesia, right? Iglesia. Yeah. So we can know that, right? Our Lord walked in the middle of a church. Kaya malalaman natin na yung Panginoon ay kumikilos sa gitna ng iglesia. You sit now, Nakaupo ka ngayon. or you sit now, Lahat po kayo nakaupo ngayon. but I don't sit. Pero ako, hindi ako nakaupo. Why I don't sit? Bakit hindi ako nakaupo? Why our Lord don't have a seat? Bakit yung Panginoon natin ay hindi nakaupo? Walking means he still do his work. Yung lumalakad, ibig sabihin, ginagawa niya yung kanyang trabaho. Naintindihan niyo po? He walk in the church mean he still do his work in church. Lumalakad siya sa iglesia, ibig sabihin, ginagawa niya yung kanyang gawain sa iglesia. You need to understand? Yeah. Ang paglalakad ng Panginoon sa loob ng iglesia ay nangangahulugan siya ay gumagawa sa loob ng iglesia. Gumagawa sa loob ng iglesia. Kaya naman, ang mananampalatayang tumanggap ng kaligtasan ay dapat manatili sa iglesia kung saan kumikilos ang Panginoon. Especially after salvation, you need to abide in the church where our Lord works. Lalong higit pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong manatili sa iglesia kung saan yung ating Panginoon ay kumikilos. But our Lord does His work by the works of the Holy Spirit. Pero sa panahon natin, yung gawain ng Panginoon ay isa sa katuparan sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. That's why after salvation, you have to abide in the church where Holy Spirit works. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong manatili sa iglesia kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. How can you know which church there is works of the Holy Spirit? Paano natin malalaman kung saan yung iglesia, kung saan kumikilos ang Espiritu Santo? By the works of the Holy Spirit, we could get the salvation. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay naligtas. Here, right? You got the salvation through the last summer retreat, right? Dito kayo po, nagkaroon kayo ng kaligtasan nung nakaraang summer retreat. How could you be saved? Paano kayo naligtas? Yeah, it was the works of the Holy Spirit. Ito po ay pagkilos ng Espiritu Holy Santo. Spirit helped you to believe in the gospel. Tanging Espiritu Santo lang yung tumulong sa iyo upang sumampalataya ka sa Ebanghelyo. That's why your salvation testify our church is a true church. Kaya yung kaligtasan mo yung magpapatotoo na yung iglesia natin ay tunay na Our iglesia. church is a true church where the Holy Spirit really works. Yung ating iglesia ay tunay na iglesia kung saan yung Espiritu Santo ay talagang kumikilos. That's why after salvation, you have to abide in the true church where the Holy Spirit works. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong manatili sa iglesia kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. At sa pananaw ng relasyon, ang naligtas na Christian ay dapat manatiling nakakabit sa iglesia. Nakakabit sa iglesia. Balikan natin Juan chapter 15. Balikan natin Juan chapter 15 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kayo, ang mga tao na naligtas. Kayo, ang mga sanga. Alright? Verse 6, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya ay tatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Ang sanga ay dapat manatiling nakakabit sa puno. Right? Ito ay pinakamahalagang bagay sa sanga. Tama po ba? Anong mangyayari kung ang sanga ay hindi nanatili sa puno? Verse 6, right? Kung ang sinuman ay hindi nanatili sa akin, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog.
uh, yeah, throw them into the fire doesn't mean we go to hell. Ihagis sa apoy, hindi po ito nangangahulugan na mapupunta tayo sa impyerno. We got the salvation through eternal redemption of Jesus. Right? Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng walang hanggang pagtubos ni Yesu If Kristo. we are truly saved, even though we don't abide in the church, we can still go to heaven. Kung talagang naligtas na tayo, kahit na hindi tayo manatili sa iglesia, tayo ay pupunta pa rin sa langit. But what do you mean, cast into the fire? Pero ano pong ibig sabihin na ihagis sa apoy? We cannot continue our Christian life. Hindi natin maipagpapatuloy yung ating buhay Kristiyano. Our Christian life will be completely destroyed Yung ating buhay Kristiyano ay ganap na mawawasak if we don't abide in church. kung hindi tayo mananatili sa iglesia. Kagaya ito, our Lord Jesus is the vine, Yung ating Panginoong Hesukristo po ay ang puno ng ubas. and then save the Christian branches. At yung mga ligtas na Kristiyano ay ang mga sanga. That's why when we abide in the vine, we can bear much fruit, right? Kaya kung mananatili tayo sa puno, tayo ay magbubunga ng marami. Right? Hindi mahirap, right? Madali. Very simple, right? We have branch, right? Tayo po ay mga sanga. But what happens if, as a branch, we don't abide in the vine? Pero ano po mangyayari kung bilang sanga hindi tayo mananatili sa puno? Don't get any supply, right? Hindi tayo makakuha ng kahit anong panustos. Dry. Matutuyo. Will be dry. Cast into the fire. At ihagis sa apoy. Our Christian life will be completely destroyed. Yung ating buhay Kristiyano ay ganap na mawawasak. So, ang sanga ay dapat manatiling nakakabit sa puno. At si Jesus ating Panginoon ang ulo ng iglesia. Ulo ng iglesia at ang iglesia ay ang kanyang katawan. That's why we have to abide in the church. Kaya kailangan nating manatili sa iglesia. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 1. Verse 22 and 23. Efeso chapter 1, 22 and 23. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Siyang, right? Si Jesus. Siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. At 23, na siyang katawan niya. Right? Si Jesus ay ang ulo ng iglesia at ang iglesia ay ang kanyang katawan. At ang naligtas na Christian ay isang bahagi ng katawan. Isang bahagi ng katawan. Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 5. Romans 12 verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. So, even though we are one body has many members, right? Kaya kahit tayo po ay isang katawan, yung isang katawan ay maraming bahagi. Some are hands, Yung iba ay kamay, some are feet, yung iba ay paa, some are eyes, yung iba ay mata, some are mouth. yung iba ay bibig. The role of the member can be different, right? Yung gampanin ng bawat bahagi ay magkakaiba. But the important thing, all member belongs to the one body, right? Pero yung mahalagang bagay, lahat ng bahagi ay kabilang sa isang katawan. So,
let's suppose you are hands. You are hands. Ipagpalagay natin, ikaw yung kamay. You can have a beautiful hands. Pwede ka magkaroon ng magandang kamay. You have beautiful hands. Ikaw yung magandang kamay. It's beautiful when your hand abide in the body. Right? Ito po ay maganda kung yung kamay ay nananatili sa And katawan. also, your hand work properly. Right? At yung kamay mo ay gumagana ng maayos. Can have a strength also, right? Meron din itong lakas. So let's suppose your hand cut off from your body. Pero ipagpalagay natin na yung kamay ay naputol mula sa katawan. Let's suppose in the plate, meron your hands. Pagpalagay natin, yung kamay mo ay nasa plato. Maganda? Maganda? Hindi. Pangit. Pangit. And also cannot do anything, right? At wala na rin itong magagawa. Cannot do anything. Don't forget, you are member of a body. Huwag mong kalimutan na ikaw ay bahagi ng katawan. When you get the salvation, you are member of a body. Nung nagkaroon ka ng kaligtasan, ikaw ay naging bahagi ng katawan. You have to abide in the body, church. Kaya kailangan mong manatili sa katawan, siyang iglesia. Because church is a body of Christ. Dahil yung iglesia ay katawan ni Kristo. Kaka ito, yeah, we are one body. Tayo ay isang katawan. Our Lord Jesus is a head. Yung ating Panginoong Jesus ay ang ulo. And the church is a body of Christ. At yung iglesia ay katawan ni Kristo. And saved Christian are a member of the body. At yung ligtas na Kristiyano ay bahagi ng katawan. Each member has have a different function. Ang bawat bahagi ay magkakaiba ng gampanin. But the important thing, they belongs to one body. Pero yung mahalagang bagay, sila ay kabilang sa isang katawan. Okay? That's why we have to abide in church. Kaya kailangan nating manatili sa church. At sa pamamagitan ng iglesia, maaari nating matanggap ang biyaya ng Diyos. Maaari nating matanggap ang biyaya ng Diyos. Dahil kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng iglesia, ipinakaloob niya sa loob ng iglesia ang lahat ng kanyang biyaya. Nais ng Diyos na isakatuparan ang kanyang gawain sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa kanyang kusang loob na pakilos. Yeah. God wants to do His work. God wants to do His work. Nais ng Diyos na gawin yung kanyang gawain. How does God do His work? Paano gagawin ng Diyos yung kanyang gawain? He established church. Itinatag niya ang iglesia. Church is a body of Christ, right? Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Our Lord is the head of a church. Ang ating Panginoon, yung ulo ng iglesia. Let's suppose body has only head. Ipagpalagay natin na yung katawan ay meron lang ulo. Only the meron head, walang katawan. Wala po yung katawan. The head can do something, can do the work. Magawa ba ng ulo yung mga gawain? Kung walang katawan? Kaya o hindi? Hindi. Tama, hindi. That's why our Lord need the church to do His work, right? Kaya yung ating Diyos, kailangan niya yung iglesia upang gawin yung kanyang gawain. And then we learn, right? Church is a body of Christ. At napag-aralan din natin na yung iglesia ay katawan ni Kristo. And save the Christian are member of a body. At yung mga ligtas na Kristiyano ay bahagi ng katawan. Member. But God one, each member belongs to the church, can do his work. Pero nais ng Diyos na yung bawat bahagi na kabilang sa iglesia ay gawin yung kanyang gawain. That's why, but each member cannot do God's work without God's help. Pero yung bawat bahagi ay hindi magagawa yung gawain ng Diyos kung wala yung tulong ng Diyos. That's why God provide His grace. Kaya inilalaan ng Diyos yung kanyang biyaya.
God provided His grace also through church. Binibigay ng Diyos yung kanyang biyaya sa pamamagitan ng iglesia. That's why when you abide in the church, you can receive also God's grace. Kaya kapag nanatili ka sa iglesia, ikaw rin ay tatanggap ng biyaya ng Diyos Through church. sa Right? pamamagitan ng iglesia. When you receive the grace, you have a heart to do God's work. At kapag tumanggap ka ng biyaya, magkakaroon ka ng puso na gawin yung gawain ng Diyos. But importanteng bagay, ano ang importanteng bagay? Anong puso kailangan? Anong puso kailangan? Kusang loob. Naintindihan? Kusang loob. Kusang loob. Kusang loob puso. Okay? But if you have the grace, you will have a kusang loob. Kusang loob. Tama? Today, you come to church. Ngayong araw, pumunta ka sa church. Anong puso mo? May kusang loob o somebody? Yeah, let's go. Meron ka bang pusang loob o pinilit ka lang ng ibang Even tao? though you don't want to come somebody, let's go. Kahit na wala kang puso na pumunta sa church, pero pinilit ka. God doesn't want walang kusang loob. Ayaw po ng Diyos yung walang pagkukusang loob. May kusang loob? Kusang loob puso? Meron? Yeah, kailangan kusang loob. That's why God continuously provide His grace to the church. Kaya patuloy na nilalaan ng Diyos yung kanyang biyaya sa pamamagitan ng church. Then you have a kusang loob puso. You can do His work, right? At kung meron kang kusang loob na puso, magagawa mo yung kanyang gawain. Ano ang mga biyayang ipinakaloob ng Diyos sa iglesia? Ano ang biyaya? Kapag nanatili tayo sa loob ng iglesia, patuloy tayong tumatanggap ng pagpapala at supply mula sa Diyos. Okay po, buksan mo ang Biblia, Jeremiah 17. Jeremiah 17, verse 8 and 9. Jeremiah 17, 7 and 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis, at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Sinabi ng Jeremiah 17, 7 and 8. Sino ang mapalad ang tao? Sino ang mapalad ang tao? Right? Verse 7, right? Ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Yeah. After salvation, you can trust in the Lord. Pagkatapos ng kaligtasan, pwede kang magtiwala sa Panginoon. Right? You can have a hope in the Lord, right? Meron kang pag-asa sa Panginoon. Yeah. And then verse 8, sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. Yeah. Kailangan natin maunawaan anong ibig sabihin ito. Yeah. Siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Ano po ito? Ang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig ay sumisimbolo ng Christian na nananatili sa loob ng iglesia. Okay po? Ang punong hindi nakakatanggap ng tubig ay hindi lalaki ng maayos. Tama ba? Pag-isipan natin tungkol sa ang prinsipyo ng paglaki ng halaman. Ang halaman ay lumalago sa pamamagitan ng sustansya mula sa lupa
tama, lupa, at kailangan tubig, sikat ng araw, at hangin. Right? Yeah. Then all the plant can grow well, right? Pagkatapos lahat ng halaman ay lalagong mabuti. Yeah. They get all the supply from outside, right? Makatanggap sila ng lahat ng supply mula sa labas. So, to grow well, the plant, the important thing, how much supply they get. Kaya upang lumagong mabuti yung halaman, yung mahalagang bagay ay kung gaano karaming panustos yung kanilang tinatanggap. The most important thing, right, is water. Water. Yung pinakamahalagang bagay ay tubig. This season, right, the summer season and also dry season, right? Yung panahon po natin ngayon ay panahon ng tag-init at tagtuyo. That's why you can see the outside. Even though there are many plants, they don't grow well, right? Kaya makikita nyo po sa labas, kahit na napakaraming halaman, hindi sila lumalagong mabuti. Tama po ba? Because dry. Walang tubig, right? Tama? Tama po ba? But rainy season come. Pero pag dumating yung tag-ulan, After rain, a lot of rain, anong mangyari? pagkatapos ng maraming ulan, ano pong mangyayari? Plant. Tama po ba? I see the likod, maraming the plant, grass. Sa likod po, maraming mga halaman at damo. Yeah. But rainy season, right? Because of a lot of water, they grow very well, right? At kapag tag-ulan, dahil sa maraming tubig, sila po ay lumalagong mabuti. Tama po ba? You see? You see, right? Oh, I can see. Ako po, lagi kong nakikita. Anyway, the water supply is the most important to the plant. Gayun pa man, yung tubig na panustos, yung pinakamahalagang bagay sa halaman. At pareho, ating katawan, ang ating katawan ay nagiging malusog at lumalago ng maayos kapag ito'y tumanggap ng tamang supply. Pareho, ating Christian life. Ang tumatanggap ng tamang supply sa loob ng iglesia ay lumalago ng mabuti sa pananampalataya. Right? Sa pamagitan ng iglesia, may patuloy na supply ng salita ng Diyos. Ipinakaloob ng Diyos ang kanyang salita sa pamagitan ng iglesia. Iglesia, ito ay pinakamahalagang bagay. Buksan mo ang Biblia, Revelation chapter 2. Apokalipsis chapter 2. Chapter 2, 29. Revelation chapter 2, 29. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang may pandinig. Ang may pandinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Okay? May pandinig. May pandinig sa iyo? Yeah, may pandinig. But the important thing, what kind of ear? Pero yung mahalagang bagay, anong uri ng pandinig? Yeah. Originally, you have to understand, originally you were deaf, spiritually deaf. Kailangan nyo pong maunawaan na kayo po ay mga spiritual na bingi. Right? Before you get the salvation, right, you were spiritually, you were deaf. Bago kayo magkaroon ng kaligtasan, kayo po ay mga spiritual na bingi. Even though you listen to the many word of God, you don't understand. Kahit na nakikinig ka sa maraming salita ng Diyos, hindi mo ito naiintindihan. Right? Yeah. But by the works of the Holy Spirit, you got the salvation. Pero dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo, ikaw ay naligtas. Yeah. Then your ear were opened. Pagkatapos yung tainga mo ay nabuksan. Right? Let's summary today. Your ear were opened. Nung nakaraang summer retreat, yung pandinig mo ay nabuksan. Yeah. The Holy Spirit opened
your heart, your ear. Binuksan ng Espiritu Santo yung puso mo at yung pandinig mo. That's why you could understand the Word of God. Kaya nagawa mong maunawaan ang salita ng Maybe Diyos. this time you also understand the Word of God. Right? Marahil ngayon, naunawaan mo rin yung salita ng Diyos. I'm not sure. Some don't understand the Word of God today. Hindi ko po sigurado kung may ilan na hindi naintindihan yung salita ng Diyos ngayong araw. Maybe this time, hey, Myra, sobrang Myra. Very boring time. Because you cannot understand. Dahil hindi mo naiintindihan. Right? If you don't understand, it's very difficult to listen. Right? Kung hindi mo naiintindihan, napakahirap makinig. And you will complain, why the pastor have a sermon too long? At magrereklamo ka, bakit yung pastor ang haba ng sermon? ibang church, just 20 minutes lang, 30 minutes lang. Sa ibang mga church, napaka-iksi, 30 minutes lang. Mas mabuti, ibang church. Very short sermon. Paano po kayo? Mahirap? You go to ibang church? Yeah. But you open the eye, right? Pero nabuksan yung pandinig mo. That's why you understand the word of God. Kaya naunawaan mo yung salita ng Diyos. But the important thing, right? Sinabi ng Biblia, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa mga iglesia. Right? So, it's sure, right? God give His word to the church. Kaya ito po ay sigurado na ibinibigay ng Diyos yung kanyang salita sa pamamagitan ng Maybe you iglesia. can say, I have the Bible. God gave the Bible. Pwede mo masabi na binigay ng Diyos yung I Biblia. can read the Bible. Kaya ko namang basahin yung Biblia. But without works of the Holy Spirit, you cannot understand. Pero kung wala yung pagkilos ng Espiritu Santo, hindi mo ito maintindihan. That's why you have to abide in the church where the Holy Spirit works. Kaya kailangan mong manatili sa iglesia kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. God give His word to the church, right? Ibinigay ng Diyos yung kanyang salita sa pamamagitan ng As iglesia. a speaker, God just use me to deliver His message. Bilang tagapagsalita, ginamit ako ng Diyos upang ipahayag yung kanyang You mensahe. have to know that it's not my own message. Kaya kailangan mong maunawaan na hindi ito sarili kong mensahe. It's not, I don't deliver my own message, my own word, right? Hindi ko binabahagi yung sarili kong mensahe at salita. I just deliver the word of God. Binabahagi ko yung salita ng Diyos. Because God give His word to the church. Dahil binigay ng Diyos yung kanyang salita sa pamamagitan ng iglesia. Hindi kayang maunawa ng salita ng Diyos ng mag-isa. Ang Banal na Espiritu ang dapat magbigay ng pagkaunawa. Right? Unang Juan chapter 2, buksan mo ang Biblia. Unang Juan chapter 2, 27. Unang Juan chapter 2, 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sinuman. Ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paano kayo tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Ang pagpapahid na inyong tinanggap. Ano po ito? Ito ay Espiritu Santo. Holy Spirit. Ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Right? Our church also, right? There is the works of the Holy Spirit, right? Sa church din po natin, mayroong pagkilos ng Espiritu Santo. Kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paano kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Okay? Kaya dapat tayong manatili sa iglesia kung saan kumikilos ang banal na Espiritu upang maunawaan natin ng tama ang salita ng Diyos. Okay po? That's why it's important we abide in the church. Kaya napakahalaga na tayo ay manatili sa iglesia. At kapag nananatili tayo sa iglesia, dahil sa patuloy na supply na ibinibigay ng Diyos, nagagawa nating mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok at kapighatian. Right?
ang pananatili sa iglesia ay hindi nangangahulugan, wala ng mga pagsubok. Tama ba? After salvation, don't expect you don't have any affliction. Pagkatapos ng kaligtasan, huwag mong asahan na wala ka na magiging kapighatian. There will be more affliction than before Magkakaroon ng higit na mas maraming kahirapan kaysa dati. because God has there is the will of God when God allowed the affliction. Dahil mayroong kalooban ng Diyos kapag ipinahintulot niya yung mga kapighatian. Because God allowed many affliction to give a more blessing to us. Dahil ipinapahintulot ng Diyos yung maraming kapighatian upang magbigay ng maraming pagpapala sa atin. Maybe someday you can learn more about it. Marahil balang araw mapag-aaralan niyo yung higit tungkol dito. Anyway, ang pananatili sa iglesia ay hindi nangangahulugan, wala ng mga pagsubok. May maraming pagsubok din. Bagaman may mga pagsubok sa pamamagitan ng supply ng Diyos ay napagtagumpayan natin ang lahat at sa huli ay nagkakamit ng tagumpay. We return to Jeremiah chapter 17. Balikan po natin sa Jeremias chapter 17. Jeremiah 17 verse 8. 17:8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis, at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nanatiling sariwa, at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. We learn, right, the tree of planted by the water means save the Christian. Nalaman natin yung punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, ito po yung mga ligtas na Kristiyano. Save the Christian who abide in church. Right? Yung mga ligtas na Kristiyano na nanatili sa iglesia. Pero, right, may, right, pero dumating ang init. Dumating ang init. Maring ituring ang matinding init bilang mga pagsubok sa ating buhay. Mainit, right? Nowadays, very hard. Ngayon po ay napakainit. Mahirap, right? Mahirap. It means the many affliction in our Christian life. Ito po yung sumisimbolo ng maraming kapighatian sa ating buhay Kristiyano. At may taon ng pagkatuyo. Pagkatuyo, dry. Right? Dry season. Pagkatuyo. Ang tagtuyo ay maring ituring na larawan ng mga financial na kahirapan sa ating buhay. Right? If the drought continue, right? The field, no fruit, right? No fruit. Kapag nagpatuloy yung pagkatuyo, yung sakahan ay hindi magbubunga. No money, right? Walang pera. Financial difficulty, right? Ito po yung kahirapan sa pinansyal. Sometimes we experience the financial difficulty in our Christian life. Minsan nararanasan natin yung kahirapan ng pinansyal sa ating buhay Kristiyano. But if we abide in the church, Pero kung manatili tayo sa church, we can overcome all problems. mapagtatagumpayan natin ang lahat ng problema. Verse 8, right? Hindi natatakot kapag dumating ang init, sapagkat ang mga taon nito ay nananatiling sariwa. At hindi nababali sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumigil sa pamumunga. Bakit? Because the tree is planted by the water, right? Dahil yung punong kahoy ay tinanim sa tabi ng tubig. There is a continuous supply, right? Merong patuloy na panustos. If we abide in the church, our Lord provide all our needs. Kapag tayo ay nanatili sa iglesia, yung ating Panginoon yung magbibigay ng lahat And nating He will pangailangan. provide the strength to overcome all the affliction. At ilalaan nyo yung lahat ng kalakasan para mapagtagumpayan ang lahat ng kahirapan. Kapag nanatili tayo sa iglesia, tayo ay namumunga ng sagana. We look at the picture. Meron tree planted by the water, right? Meron po ditong punong itinanim sa tubig. Mainit.
may maraming pagsubok sa ating Christian life, right? Maraming pagsubok. Minsan, financial problem, right? Yeah. Other tree will dry, no fruit, right? Yung ibang puno ay matutuyo at walang bunga. No growth, right? Walang paglago. Cannot endure drought. Hindi nila matitiis yung tagtuyo. But this tree planted by the water, Pero yung puno ito ay tinanim sa tabi ng this tubig. water, church continuously provide or supply, right? Yung tubig na ito po yung iglesia na patuloy na nagbibigay ng panustos. That's why not only we grow, we can also bear fruit. Kaya hindi lamang tayo lalago, kundi tayo rin ay magbubunga. Right? Without church, we will be like this. Kung wala yung church, tayo po ay magiging tulad nito. You cannot endure any oppression if you don't abide in the church. Kung hindi ka mananatili sa church, hindi mo magagawang matiis ang anumang kahirapan. But with the church, right, you can endure any oppression. Pero kung may church, magagawa mong matiis yung lahat ng kahirapan. Because God continuously supply all your need. Dahil yung Diyos ay patuloy niyang ibinibigay yung lahat ng panustos na God kinakailangan. strengthen you, overcome all your oppression. Pinapalakas ka ng Diyos para mapagtagumpayan lahat ng pagsubok. As a result, someday we will bear much fruit. At bilang resulta, balang araw tayo ay magbubunga ng marami. Balikan natin Juan chapter 15. Juan chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Right? Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Right? Nagbubunga ng marami. Mahalaga na magkaroon ng tunay at nakikitang bunga sa ating Christian life. That's why, I remind, this year our slogan. Kaya ngayong ipapaalala ko pong muli yung slogan natin sa taong ito. When you go out, you look at again our slogan, on the word. Paglabas niyo po, tignan niyo po ulit yung slogan natin doon sa labas. Sa Ano pader. po? Ano po? Fruitful life. Whenever we take a picture, right? Originally, we have to shake tatlong beses. Fruitful life, right? Fruitful life. This year, right? Our slogan, fruitful life. So tong ito yung slogan po natin ay fruitful life. Anong fruit? Anong bunga? May dalawang uri ng fruit, right? Fruit of the Spirit. Una po yung bunga ng Espiritu. That's why last time we learned the fruit of the Spirit. Kaya nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung bunga ng Espiritu. We have to bear this fruit of the Spirit. Kailangan po nating magbunga ng bunga ng Espiritu. Our life, our Christian life must be changed. Yung ating buhay Kristiyano po ay dapat magbago. After salvation, we have to live a new life. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan na magbuhay tayo sa bagong buhay. You have to check again, right? Whether you really bear this fruit in your Christian life. Kailangan mong suriin ulit kung talaga bang nagbubunga ka ng ganitong bunga sa iyong buhay Kristiyano. And another fruit of evangelism. At yung isa pang bunga, bunga ng evangelism. Through your evangelism, other people will get the salvation. Sa pamagitan ng evangelism mo, yung ibang tao ay magkakaroon ng kaligtasan. You got saved through Last Samaritan, right? Naligtas ka sa pamagitan ng nakaraang Samaritan. You are the fruit of evangelism. Ikaw ay bunga ng evangelism. It's amazing this time. We can have a fruit of evangelism. Ito po ay kamangha-mangha na sa pagkakataong ito, meron tayong bunga ng evangelism. We bear a lot of fruit of evangelism through Samaritan. Nagbunga tayo ng maraming bunga ng evangelism nung nakaraang Samaritan. But when you abide in church, right, you can be real fruit of evangelism. Pero kung mananatili kayo sa church, kayo ay magiging tunay na bunga ng evangelism. Tuloy-tuloy. Kailangan mo tuloy-tuloy nanatili sa iglesia. Not only today. Hindi lamang ngayon. Okay po? Yes. Then you can bear all these fruit in your Christian life. Pagkatapos magbubunga ka ng lahat ng bunga na ito sa iyong buhay Then you Kristiyano. can glorify the Lord. Verse 8, 1 chapter 15:8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. So we have to glorify the Lord by bearing much fruit. Kailangan nating luwalhatiin yung ating Panginoon sa pamagitan ng pagbubunga ng marami. Sa pamagitan ko, nagpapakita ang Diyos ng paglilitas sa mga bagong kaluluwa. Para sa kaligtasan ng aking pamilya, hindi ko dapat iwan ang iglesia.
If you don't continue abiding in church, you cannot evangelize your family who are not saved. Kung hindi ka patuloy na mananatili sa church, hindi mo magagawang ma-evangelize yung pamilya mong hindi paligtas. Yeah. You don't forget your Christian life, abiding in church, relate with the salvation of your family. Kailangan mong maunawaan na yung buhay kristyano mong nananatili sa iglesia ay may kinalaman sa kaligtasan ng iyong pamilya. That's why you have to abide in the church. Kaya kailangan mong manatili sa church. At may tunay na kagalakang ibinibigay ng Diyos sa mga nanatili sa iglesia. Yeah. Maybe you experience last summer retreat, Marahil naranasan mo nung nakaraang summer retreat. right? Of course, the summer retreat not comfortable. Doon sa summer retreat, hindi komportable. Maraming tao, mahirap sometimes sleep, right? Minsan mahirap matulog. Yeah, mainit. Yeah, but you have a joy in your heart, right? Pero naranasan mo na meron kang kagalakan sa iyong puso. Tama ba? Yeah. From where the joy came? Saan nagmumula yung kagalakan? God allowed the joy there. Ipinahintulot ng Diyos yung kagalakan. Yeah. God allowed His joy in His church. Ipinahintulot ng Diyos yung kagalakan sa kanyang iglesia. Yeah. Dahil wala ang ganitong kagalakan sa mga tao ng salibutan, hinaharap nila ang kagalakan sa mga bagay ng mundo. Right? Bagay ng mundo. Pero ang kaligayahan ng mundong ito ay panandalian at walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Right? Job chapter 25. Job chapter 20 verse 5. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Na ang pagbubunyi ng masama ay maikli at ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang. Right? Ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang. Sandali lamang, right? Yeah. Masasama ng masasama. Sila ay tao na hindi paligtas, right? Yeah. Ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang. Because it's not true joy. True joy. Dahil hindi ito tunay na kagalakan. Pero ang kagalakang ibinigay ng Diyos sa loob ng iglesia, ang siyang tunay na kagalakan. Tunay na kagalakan. Yeah. So, you can experience from now, you can experience God allow His joy in church. Kaya mula ngayon, mararanasan mo na ipinapahintulot ng Diyos yung kagalakan sa loob ng church. Sa ating pagsisikap na pagtipon-tipon, may tunay na kagalakang ibinibigay ng Diyos sa ating mga puso. Ang kagalakang ito ay hindi kayang ibigay ng salibutan sapagkat ito ay kagalakang mula sa Diyos. Right? Awit chapter 4, 7. Awit chapter 4, 7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Yeah. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Ikaw, ang Diyos. Right? Ang Diyos ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ang kanilang butil at alak ay sagana. Ano po ito? The joy in this world, right? Joy in this world. Yeah. The joy God gives is much better than the joy from this world, right? Yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos ay mas mainam kaysa sa kagalakan na ibinibigay ng sanlibutan. Yeah. Sa hindi may paliwanag na dahilan, masaya kami kapag nasa iglesia kami. Tama? Masaya? Yes. Don't be serious. Huwag po kayong maging seryoso. Awit 84, buksan mo ang Biblia, ay 84, verse 10. Awit 84, verse 10.
Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 sa atman, na naisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga toldan ng kasamaan. Yan. Dito, iyong mga iyong mga bulwagan at bahay ng aking Diyos. Ano po ito ngayon? Iglesia. Ang Iglesia. Right? Ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 sa aman. Tama? Tama po ba? Kapag tumadalo tayo sa fellowship, nagiging bukas ang ating puso. Kapag nakikita namin ang mga kapatid, may kung anong saya sa aming puso. Right? Ang taong nakakaranas ng kagalakan mula sa Diyos sa pagtitipon ay nagiging matagumpay laban sa mga kalayawan ng mundo. Tayo'y makaranas ng kagalakan sa fellowship. Ang ganitong kagalakan sa puso ay hindi basta-bastang nakakamtan. Tayo mismo ang dapat magsikap na magtipon. Right? Our side, we have to try our best to come to the gathering in church. Sa panig natin, kailangan natin gawin yung ating makakaya na magpunta sa bawat gawain sa loob ng church. Dahil ayaw ng kaaway na tayo'y magkaroon ng ganitong kagalakan. Kaya sinusubukan ng kaaway na paghiwalayin ang ating pagtitipon. Kaya kailangan pa nating higit na magsikap na magtipon. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, 24 and 25. Huling verse. Chapter 10, 24 and 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita ng papapalapit na ang araw. So, our side, right? We have to more endeavor in the gathering. Kaya sa ating panig, kailangan nating higit na magsumikap sa bawat pagtitipon. So, when we have a gather, we have a more joy. Kapag meron tayong pagtitipon, meron tayong higit na kagalakan. World's joy, right? It's like a fake joy. Yung makasanlibutang kagalakan, ito ay peking kagalakan. But God's joy is a true joy, right? Pero yung kagalakan ng Diyos ay tunay na But kagalakan. we can have this joy from God only in church. Pero magkakaroon lamang tayo ng ganitong uri ng kagalakan sa loob ng church. And also, Satan is like a rolling lion. At si Satanas ay gaya ng umuungal na leon. If we are in church, we are safe. Kung tayo ay nasa loob ng iglesia, tayo ay ligtas. Satan cannot attack us. Hindi tayo maatake ni Satanas. But if you are alone, you become target of Satan. Pero kung ikaw ay mag-isa, ikaw ay magiging punterya ni Satanas. You have to know that you are not strong. Kailangan mo malaman na hindi ka pa malakas. You alone cannot overcome temptation of Satan. Kung mag-isa ka, hindi mo magagawang madaig yung tukso ni Satanas. That's why you have to abide in the church. Kaya kailangan mong manatili sa church. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, kailangan nating manatili sa loob ng iglesia. Sa taong 2026, manatili tayo ng lubos sa loob ng iglesia upang maranasan ang dakilang gawa ng Diyos at ang patuloy niyang biyaya. Idinadalangin at dinanais ko na ang lahat ng kapatid ay manatili sa iglesia hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Katulad ito, abide in the church.
manatili sa iglesia. Yeah, you will succeed in your Christian life. At ikaw ay magtatagumpay sa iyong buhay Kristiyano. So especially for the newly saved through last summer retreat, it's very important, especially Sunday sermon. Lalong higit para sa mga bagong naligtas nung nakaraang summer retreat, napakahalaga po nung lalong higit yung Sunday sermon. If you absent just 1 year, you become very weak Kung liliban ka ng isang linggo, ikaw ay magiging mahina. because you don't get any supply. Dahil hindi ka nakakuha ng anumang That's why panustos. you become target of Satan. Kaya magiging puntirya ka ni Satanas. You will be stumbled. Ikaw ay matitisod. So don't absent. Kaya huwag kang lumiban. You have to continue. Kailangan mo magpatuloy. Okay po? Lahat? Okay po? Yeah, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Tulungan mo po ang mga bagong naligtas na manatili sa loob ng iglesia. Tulungan mo po ang lahat ng mga kapatid na manatili sa iglesia hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.